salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Day Devotion. Ako po si Alexander Thomas from Batch 3. At ang topic po ay talakay natin ng kami. Excited ko na makita sa Jesus. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Hebrews chapter 9 verse 28. At buksan po natin ang ating puso at isip sumunod ang salita ng Diyos. Yung sabi dito na, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. O sa Tagalog, ay gayon din naman si Kristo na inhandog na minsan upang lagyan ng mga kasalanan ng marami, na magpapakita sa dalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang ligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Teaching number 1, we will see Christ soon before His return. Pinapaalala sa atin ng verse na ito na pagbabalik ni Kristo ay hindi malayong nangyayari. Tila isang hamon sa atin ito na huwag maging kampante, hindi maging handa at mapagmatya. Ang salitang soon pang malapit na ay hindi lamang tungkol sa oras, kundi isang panawagan sa pananampalataya na mamuhay na tayo na parang narating siya anumang oras. Teaching number 2, the return of Christ completes redemption. Sa unang pagparito ni Kristo, siya ay inaalay upang dalhin ang kasalanan ng marami. Ngunit sa ikalawang pagbabalik, hindi na siya babalik upang muling harapin ang kasalanan, kundi upang ganap na iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng ating inaasam ay ganap na mararanasan sa Kanya ng magpagod. Teaching number 3, Christ will come after defeating most of His enemies. Bago ganap na maghari si Kristo, kinakailangan munang masakin ang mga kalaban ng Diyos. Ito ay bahagi ng Kanyang plano na patumpay laban sa kasamaan at nagpapakita ng Kanyang kapangyarihan bilang hari ng mga hari. Sa pagbabalik niya, itatatag niya ang isang kaharian na walang kalaban kung saan ganap ang kapayapaan. Application number 1, face death with excitement. Sa halip na katakutan, kamatayan ay dapat ituring bilang daan patungo sa piling ng Panginoon. Kung tunay tayo nananalig sa Kanyang pagbabalik, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi simula ng ating walang hanggang buhay na kasama siya. Application number 2, participate in the context of the world. Bilang mga tagasunod ng Jesus, tinawag tayo makiisa sa Kanyang misyon. Ang dahil ng mabuting balita sa lahat ng tao, dapat tayo maging aktibo sa misyon, pagtuturo at paglilingkod upang maging bahagi tayo ng spiritual na tagumpay ng kaharian ng Diyos. Application number 3, long for the return of Christ. Huwag tayong masanay sa mundo na ito ay na may kasalanan at kahirapan. Sa halip, sikapin natin ito ng ating puso sa langit at araw-araw na maglasa na makita na sa Jesus ay bumalik. Ang pagkakabit na ito ay nagbibigay inspirasyon upang mamuhay ng magkamaranan at may lamang po ang ating